at Nescafe Classic. Coffee Mate is our common interest when it comes to coffee drinking. We try other creamers, but you know the difference. Walang kapantay yung quality eh. Bumalik talaga ako rin sa coffee. For me, coffee and Coffee Mate yes. together, Perfect match. Nagbabalik po unang balita mga iga na sa pangalaga na ng DNR ang dambuhalang buhaya na nahuli sa Agusan del Sur at sa kanyang haba na 21 talampakan. Pinaniniwalaan ito ng pinakamalaking buhayang nahuli sa Pilipinas. Darito ang report. Sa laki ng buhayang ito, buong puwersa ang mga lalaking ito sa pagtatali at pagpapatibay ng kulungan nito. Maingat ang mga trabahador lalo tuwing lumalapit sa pangil ng hayop. Ito kasi ang pinaniniwala ang pinakamalaking buhayang nahuli sa bansa. Ang haba nito, nasa 21 talampakan o halos kasing taas ng 2 palapag na gusali. Gamit ang pain, nahuli ito sa Barangay Nueva Era sa Bunawan, Agusan del Sur sa tulong ng mga residente, lokal na pamahalaan at Palawan Rescue and Conservation Center. 2 beses pa nga raw itong nakawala bago tuluyang naitali. Niabot mig 21 nights. Medyo dito may naglisod tungod sa kataas sa panahon. Pero when it comes sa pagdakop na, so far katulo lang ata siya aggressive. Then hangtod karon okay na. Anong gender sa buhaya? Male daw according to the Palawan. Laking tuwa naman ng mga residente sa pagkahuli ng buwaya. Pinaniniwalaan kasing ito ang umaatake ng mga tao at hayop sa paligid ng Agusan Marsh. Pilit pang ang pinasuka ang buhaya pero wala rin namang lumabas dito. Dako ang bugdo, katong akong igsoon nga na missing, moto ang buhaya nga nagkaon. Sa bigat nga ng buwayang may 600 kilo, halatang nahirapan ang truck na nagkakarga nito. I-report nato, isangga nato ito. Kaya pati mga residente tumulong ng iangat ang kulungan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bunawan, patuloy raw ang gagawin nilang entrapment operation dahil pinaniniwalaang may iba pang buwaya sa Agusan Marsh. Anay mga project nga pagahimuon, so partial lang na siya nga project para ma-determine yun namo ang protected nga wildlife diri sa among area. Na-turn over na sa pangangalaga ng DNR doon ang nahuling dambuhalang buwaya. Noong 2009, isang higanting buwayang nahuli rin sa halos parehong lugar sa Agusan del Sur. Isang bata ang napugutan matapos kagatin ng buwaya. Sinakbal daw ang bata habang sakay ng bangka. Ayon sa Guinness World Records, pinakamalaking buwayang nahuli sa mundo ang Australian saltwater crocodile na si Cassius. Ang haba nito, mahigit 17 talampakan. Di hamak na mas malaki pa rin dito ang nahuling buwaya sa Agusan del Sur. Pero sa Orissa, India, noong 2006, may namataang buwaya na abot daw sa 23 talampakan ng haba. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Apat na nangungunang pamantasan sa bansa hindi pasok sa listahan ng top 300 universities sa buong mundo ngayong taon. Paliwanag ng Kabataan Party List dahil po yan daw sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Narito ang report. Ang UP, Ateneo, LaSalle at UST, kinikilalang pinakamagagaling na universidad sa bansa. Pero batay sa World University Rankings ng Quacquarelli-Symonds para sa taong ito, wala raw ni isa ang pasok sa 300 pinakamagagaling sa buong mundo. Ang University of the Philippines nalaglag sa 332nd place mula sa 314th place noong 2010. Bumaba naman sa 360th place ang Ateneo de Manila University mula sa number 307. Nasa 551st to 600th bracket naman ng De La Salle University mula sa 451st to 500th bracket nung nakaraang taon. Ang University of Santo Tomas naman nawala na sa top 600 schools. Karamihan sa 25 nangungunang universidad sa listahan galing sa Bretanya at Estados Unidos. Dalawa naman ang galing sa Asia, ang University of Hong Kong at University of Tokyo. If a university is not included in our top 600, it does not in any way imply that it is offering a substandard service to students.
Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Mong Palatino, tanda pa rin ito ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa mga state universities and colleges o SUC tulad ng UP, maaaring nakakaapekto raw ang di pagtataas ng subsidiya nila mula sa gobyerno. Ang Pilipinas po, isa sa lowest spender on education sa ating Southeast Asian region. Kaya sana ito po ay wake-up call para sa pamahalaan, i-reverse yung kanyang policy sa declining subsidy for higher education. Yung rationalization strategies natin at quality assurance mechanisms, pinagtutuunan ng pansin ngayon, no? Kasi napakarami na rin ng mga kolehiyo at mga programa, kung kaya kailangan yung mga substandard ng mga programa o para kailangan i-phase out na rin. Ang ilan nating youth scooper nakibahagi rin sa diskusyon. Para kina Pedro Peds at Invel, budget cut daw ang dapat sisihin. Panawagan naman ni Sus Daco, dagdagan ng budget sa mga SUC. Habang si Cleve Arguelles, sinabing kung mas tututukan ng mga eskwelahan ng paglikha ng kita, mapapabayaan ang kalidad ng pagtuturo at pananaliksik o research. Ayon naman sa iba nating kapuso, personally, I don't know, it doesn't really matter to me because the way I gauge it is what I learn from it naman and not how I rank it in accordance with other universities. In terms of public education, I don't think we're investing quite enough. And in fact, it's reflected in the manner with which we are experiencing brain drain in this country. para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Kinakampanya ng DepEd ang pagkilala at pagpapalaga sa mga guro ngayong Teachers Month. Sa isang paaralan sa Quezon City, naging emosyonal ang ilang guro nang makatanggap ng sorpresa mula sa kanilang mga estudyante. Darito ang report ni Cesar Apolinario. Dinatnan kong abalang-abala si Michelle Azucena at ilang mga kaklase sa Payatas C Elementary School. Isang card ang pinapaganda ni Michelle. Ibibigay niya raw ito sa kanyang guro si Ma'am Grace Serrano, ang kanyang paboritong guro. Tinapay po, tapos pag walang lapis, tapos yung ballpen, yun lang po. Talaga? Tapos ano yun, binibigay niya sa estudyante? Opo. Ang bait naman ni teacher. Walang kaalam-alam si ma'am na ngayong unang linggo ng buwan ay may matatanggap siyang regalo. At nang makita niya, hindi nakapagpigil ng luha si Ma'am Grace. Sa lugar nila na maituturing na mahirap, pakiramdam niya, tumama siya sa loto. Siyempre grade 1, baby sila. Yung treatment ko sa kanila, as in baby talaga. Parang anak na. Parang anak na. Kaya hanggang ngayon, pag nakikita nila ako, kanyo kanina, parang Sobrang attached kayo sa mga estudyante. ganun Pati ako naiyak ko na yun. ganun talaga. Attached talaga ako. I love you, ang nagmamahal, Michelle. Thank you. Touch naman ako. Mahigpit na yakap ng isang ina sa anak ang iginanti ni Mang Grace. Na mistulang nagpadama sa batang estudyante ng pag-aaruga at pagmamahal ng pangalawang ina. Thank you. Naiyak din. Naiyak din siya. Thank you, Shell. Kung may ina, hindi pwedeng kalimutang pasalamatan ang pangalawang ama ng tahanan. Kaya ang classmate ni Michelle na si Eugene, card din ang alay sa mismong principal na taga-disiplina sa mga gaya niyang estudyante. Kapansin-pansin sa drawing ni Eugene ang imahe ng kanilang eskwelahan na puno ng halaman. Paborito po ng principal namin yung mga bulaklak. Talaga? Oo nga, napansin ko sa harapan niyo, puro halaman eh. Ha? Gusto niyo ba yun na ugali ni teacher, ni principal? Bakit? Kasi po parang pinapaganda niya po yung eskwelahan namin. Kaya naman nang magharap ang estudyante at punong guro, Huwag papaluin, huwag lalatayan, huwag pagduduguin, but you can discipline the pupils. Sa mata lang, you can discipline the pupils. Totoo yan, Cesar. Sa mata? disiplina na ako. Ayon sa DepEd, importanteng pasalamatan ng mga guro ng bayan kahit sa simpleng regalo o simpleng pagsabi ng thank you kina ma'am at sir. Kampanyang inilunsad ng kagawaran ngayong buwan ng mga guro. Pero bukod sa simpleng regalo at card at pagbati ng pasasalamat, iminungkahi rin ng DepEd ang pagbibigay ng discount ng mga establishmento para sa mga guro mula September 5 hanggang October 5. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Dalawang iniinalang karnaper arestado sa Caloocan.
atake ng pating sa Australia, patay. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Pangarap ko talaga ang makarating sa iba't ibang bansa with my family. I want to see different sights and sounds, taste different flavors, and experience different cultures. Noon,